Welcome sa channel kong si Yangku. Marami akong ibabahaging kwentong kababalaghan sa inyo, kaya stay tuned lang hanggang dulo. Ito ang Star Mall Alabang. Madaming kwentong kababalaghan ako. Nahanap sa Facebook at isa-share ko ito sa inyo. Grabe. Hindi ko alam kung paniniwalaan nyo to, pero kailangan ko lang i-share. May kakilala kasi akong nagwo-work sa Star Mall Alabang. Closing shift siya kagabi. Pauwi na raw siya pero sarado na yung usual na exit kaya naghahanap siya ng ibang daan sa gilid. Doon na nagsimula yung kakaiba. May napasukan siyang hallway na hindi niya maalala kung nandun na dati. Dilaw yung ilaw, parang luma, tapos ang tahimik daw, as in wala siyang marinig kahit anong ingay sa labas. Habang naglalakad siya, napansin niya parang paikot-ikot lang siya. Pare-pareho yung itsura ng daan. Hanggang sa hindi na niya mahanap yung pinanggalingan niya. Tapos may narinig siyang parang may humihinga. Hindi sa harap, hindi sa likod, kundi sa taas. Mas lalo siyang kinabahan nung may boses na nagsabi, Hindi ka dapat nandito. tumakbo daw siya pero habang tumatakbo, may mga anino na raw sa dulo ng hallway. Hindi gumagalaw pero parang nakatingin sa kanya. Ang pinaka nakakatakot, may CCTV daw doon. Tapos may nagsalita sa speaker. Welcome. Alam daw pangalan niya. Hanggang na ngayon, hindi pa rin siya makontakt. Tropa, pa-subscribe naman at like tong channel ko paabutin natin ng 100k subscriber. Pwede ba ako maglambing? Grabe, hindi ko alam kung coincidence lang ba ito o may something talaga sa Star Mall Alabang. Pero share ko na rin. Pinsan ko kasi, nagwo-work dati doon, maintenance. Sanay na siya sa night shift. Yung tipong sila na lang tao sa loob, sarado na lahat, ilaw na lang ng hallway at tunog ng aircon kasama niya. Isang madaling araw, bandang 2 a.m., may pinagawa sa kanya sa likod. Stockroom area na bihira puntahan. Normal lang daw yun, kaya hindi na siya nagduda. Pero habang naglalakad siya papunta, napansin niya agad na may mali. Sobrang tahimik. Hindi yung normal na tahimik, kundi yung tipong parang patay ang lugar. Walang ugong ng aircon, walang kahit anong ingay, sariling yapak niya lang naririnig niya. Pagdating niya sa area, bukas yung ilaw, pero wala yung kasama niya. Pre? Tawag niya. Walang sumagot. Pumasok siya sa hallway papunta sa stockroom. Doon nagsimula yung hindi normal. Yung sabi hallway, niya, kabisado na niya yung lugar. Pero ngayon parang hindi na tugma yung distansya. Yung dating ilang hakbang lang, parang naging sobrang layo. Habang naglalakad siya, napansin niya yung ilaw. Parang kumikislap ng sobrang hina. Tapos yung kulay naging medyo dilaw. Parang luma. Tapos dun niya nakita, isang pinto. Kulay puti. Medyo gasgas. May maliit na bintana. Sigurado daw siya, walang ganong pinto dun dati. Dapat babalik na siya. Pero hindi niya napigilan sarili niya. Parang may humihila sa kanya palapit. Sumilip siya. Sa loob. May ilaw. Mukhang office. May mesa. May upuan. At may tao. Nakatayo, nakatalikod. Akala niya guard o staff lang. Kaya kumatok siya. Tok. 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 Huminto yung tao. Dahan-dahang lumingon. Doon siya natulala. Dahil sarili niya yung nakita niya. Parehong mukha. Parehong suot. Parehong galaw. Pero yung nasa loob, nakangiti. Hindi normal na nangiti. Yung tipong alam mong may mali pero hindi mo ma-explain. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Tapos biglang kumatok mula sa loob. Tok! 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 Eksaktong pareho ng ritmo ng katok niya. Parang ginagaya siya. Doon na siya napaatras. Pero bago pa siya makatakbo, biglang namatay lahat ng ilaw. As in, dilim. Wala siyang makita. Wala siyang marinig. Maliban sa isa, yung katok mas lumakas, mas bumilis, mas malapit. Tok 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 tok. Biglang bumalik ang ilaw. At wala na yung pinto. Pader na lang. Walang kahit anong bakas. Parang hindi nangyari.
Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya palabas. Pagdating niya sa main area, dun lang bumalik yung normal na tunog. Aircon, ilaw, lahat. Hinanap niya supervisor niya, kinwento niya lahat. Pero ang sagot sa kanya, walang stockroom na ganyan sa part na yan. Wala ring pinto doon. Kinabukasan, chinek daw CCTV, makikita siya naglalakad sa hallway, humihinto sa isang parte ng pader, tapos kumakatok, paulit-ulit, sa wala. Mas nakakatakot, habang kumakatok siya sa video. May isa pang anino sa likod niya, nakatayo lang, hindi gumagalaw, hindi niya kasama. After nun, nag-resign agad siya. At hanggang na ngayon, may mga empleyado pa rin daw na nagsasabi, kapag napunta ka sa part ng Star Mall na parang hindi mo maalala, at may nakita kang pinto na parang hindi dapat nandun, huwag mong lalapitan dahil baka hindi ikaw ang unang kumatok doon at baka may sumasagot na. May kwento sa mga dating empleyado at guard sa bandang Alabang na kapag sumasapit ang madaling araw, may mga pagkakataong biglang nag-iiba ang pakiramdam sa loob ng Star Mall. Hindi raw ito basta takot, kundi parang may nakatingin. Sabi ng matatandang kwento-kwento, bago pa raw naging mall ang lugar, may bahagi doon na dating tahimik na lupa na malapit sa lumang libingan sa paligid ng Alabang. Hindi na raw iyong pinag-uusapan ngayon. Pero may mga naniniwala na may naiwan sa ilalim ng lupa. Isang bagong hire na guard ang nag-overnight duty noong unang buwan niya. Normal lang daw ang lahat sa simula. Ikot, check ng CCTV, bantay sa saradong pinto, hanggang mag 3:13 a.m. Biglang may ilaw sa second floor na kusang bumukas. Akala niya baka electrical issue lang, kaya umakyat siya gamit ang escalator. Habang pataas siya, napansin niyang tahimik na tahimik, walang humuhuni ng electric fan. Walang ugong ng aircon, parang pati hangin tumigil. Pagdating niya sa second floor, nakita niya ang ilaw ng isang store na kumikislap. On, off, on, off. Tapos may nakita siyang babae, nakatayo sa dulo ng hallway. Nakasuot ng puting damit na parang lumang panlakad, nakayuko, hindi kita ang mukha. "Ma'am, sarado na po," sigaw ng guard. Walang sagot. Lumapit siya ng kaunti. "Ma'am?" Doon niya napansin, hindi gumagalaw ang babae, pero ang buhok niya, unti-unting gumagalaw kahit walang hangin. Biglang nag-flicker ang ilaw, pagbalik ng liwanag. Wala na ang babae, pero may narinig siyang bulong sa likod niya. "Hindi pa kami tapos dito?" Paglingon niya, wala rin. Tumakbo siya pababa, pinagpapawisan, nanginginig. Pagbalik niya sa guard post, nakita niya sa CCTV monitor. Yung hallway na empty kanina, may mga anino ng tao na nakapila. Hindi gumagalaw. Nakatingin lang sa camera. Simula raw noon, may mga guards na ayaw nang mag-overnight duty sa Star Mall Alabang kapag madaling araw at tuwing 3:13 a.m. Minsan daw, may isang ilaw pa ring biglang bumubukas sa second floor. Walang nagbubukas, walang nagsasara. Parang may gumigising lang sandali para magpakita na nandoon pa rin sila. Hanggang dito na lang, abangan ang susunod kong ipopost patungkol sa mga kwentong kababalaghan.